Ilang beses na ikinurap ni Krisa ang kanyang mga mata. Naikiling niya pa ang kanyang ulo. Tama bang paratang na narinig niya? Ipinilig niya ang ulo. Gusto ng hilaw na matawa ng dalaga sa mga walang ebidensyang akusa at pinagsasabi ni Nick sa kanya. Gayunpaman hindi niya magawa. Nadadaig siya sa panlilisik ni Nick ng mga mata na nakatuon pa rin sa kanyang muka na tila inaarok ang kailaliman niya. Nick, hindi ganun si Mauro. Aba, at talagang pinagtatanggol mo pa kahit harap-harapang pinagpapalanuhan ka niya? Idilat mo nga yung mga mata mo, Chris. Gaano mo siya kakilala? Ang laki naman ang tiwala mo sa kanya. Magkaklase lang naman kayo. Hindi kayo tumira sa isang bahay kagaya natin. Hindi kayo lubos na magkakilala. Bakit ka sumisigaw? Hindi mo ko kailangang sigawan. Lumambot ang mukha ni Nick habang sinusuri pa rin niya ang mukha ni Krisa nang makita ang paglamlam ng mga mata ng dalaga. Nahihirapan man siya sa ganung lagay nila, pero tinitiis niya. Hinawi na ng binata ang ilang hibla ng buhok ni Krisa na dumikit sa mukha dala na nalalagkit nitong pawis. Huminga na siya ng malalim upang kalamayin ang kanyang sarili. Umayos na siya ng pagkakaupo. Fine, tama na. Alam ko namang ginagawa mo ito dahil nagre-rebelde ka sa mga ginagawa ko. Oo na, panalo ka na. Affected na ako. Talo na ako, Chris. Tama na, sobrang nagagalit na ako sa ginagawa mo. Naasar na ako. Huwag mo na mas palawigin pang away natin, pwede ba? Maging okay na tayo. Hindi sumagot si Krisa na humigpit lang ang hawak ng kamay sa tangkay ng bag niya. Anong gusto nitong gawin? Patawarin niya tapos ano? Tapos uulitin na naman ito ang lahat? Wala ring silbi yun. Hindi ba at masaya ka naman nung tayong dalawa lang? Nung magkasama tayong nakatira sa loob ng iisang bahay, hindi ba? Wala tayong problemang hindi nare-resolba noon. Oo, masaya ako kasama ka dahil mahal kita pero hindi porket masaya na ako. At niibibigay mo lahat ng gusto ko ay okay lang sa akin na gaguhin mo ko. Paulit-ulit na pasakitan. Hindi okay, Attorney Bentacourt. Bilang babae, hindi okay ang mga ginagawa mo. Bumulatay na naman ng hapdi sa kanyang puso na maaring ginagawa lang ni Nicky yun dahil feeling ito ay may kakompetensya siya. May ibang lalaki na nagkaka-interes sa kanya sa katauhan ni Mauro. Alam ko naman ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan eh. Alam na alam ko, Nick, kaya wala kang maililihim sa akin. Gusto mong ikip ako dahil hindi na magawang ituloy pa yun ni Krisa. Tumagilid na siya paharap kay Nick at ipinakita ang matatag niyang mukha. Kapag daka ay dumukwang ng dalaga, palapit sa abogado, tinanggal niya isang botones ng kanyang shirt gamit ang mga daliri. Dahan-dahan yun habang nakatingin sa mukha ni Nick. Ang mapang-akit niyang mga mata, gumalaw ang Adam's apple ni Nick. Sa kanyang paningin ay sobrang sexy ng dalaga. Hinina niya inalis ditong mata. Chris, nahihirapan ang boses na sambit ng abogado sa kanyang pangalan. Aaminin niya na dadala na siya nito lalo pa at namumulang mukha nito, resulta ng alak sa katawan. Itigil mo yan, please lang. Hindi nakinig sa kanya si Krisa, naglakbay pang kanyang mainit na mga daliri mula sa dibdib ni Nick patungo ng Adam's apple hanggang sa umabot to sa kanyang panga. Magkahinang pa rin ang mga mata nilang dalawa. Napalunok na ng laway si Nick na makita niyang bahagyang ibinuka ni Chris ang mapulang niyang labi na tila inaanyayahan siyang halikan ito. At ang kinin hanggang sa magsawa siya. Parang may pumitik na kakaibang excitement sa pagitan ng hita ni Nick. Umigting ng kanyang panga doon. Attorney Bentacourt, ini-expect mo ba ngayon na manginginig na magubad ako ng damit sa harap mo upang magpaubaya ulit sa'yo ng katawan ko? Mapaglaro ang tinig na tanong niya. Pinasexy pang kanyang aura sa harap nito sa pamamagitan ng pagliyad-liyad. Pwes, nagkakamali ka. I won't do it again. Chris, hindi yun ang... Inilapit pa ni Chris ang mukha niya kay Nick upang gutumin lalong lalaki. Na naging dahilan upang parang kakapusin na siya ng hininga kaya napatigil ng magsalita. Bigla nalamig ang gwapong mukha ni Nick, orihinal na nadala ng passion kanina. Pahablot niyang hinawakan ng kamay ni Krisa upang matigil sa ginagawa nito at bahagya siyang matras upang makalayo na. Tama na, hindi ka na nakakatuwa. Ito lang naman ang gusto mo sa akin kaya nga habol ka ng habol, hindi ba? Ito lang, katawan ko lang. Napahilamos na ng mukha si Nick matapos ng bahagyang itulak ang katawan ni Krisa, palayo sa kanya. Matabang niyang pinasyadahan ng tingin ng dalaga. Ilang beses niyang ibinuka ang bibig upang mag-explain, pero naisip niya na mawawalan din niya ng saysay dahil nakainom si Krisa. Nilalamon ng alak ang buong isipan.
Walang imik niyang ibinalik ang botones ng shirt na nagawang buksan ng dalaga upang umantad lang malapad niyang dibdib. Lasing ka. Tingnan mo na kung paano nilamon ng demonyo ng alak ang buong mong isipan, Chris. Wala ka na sa tamang hulog. Paano tayo mag-uusap niya ng maayos kung ganyan ang pinapaniwalaan mo? Humagikik na napasandal na ng likod si Krisa sa upuan ng sasakyan. Kahit nalasing siya, alam niya nagalit niya si Nick. Nabwisit niya ito. Humalokip-kip na siya at ipinikit ng mga mata. Napakaramdam niya umiikot ang buong paligid. Nahihilo siya at kapag nagpatuloy ay baka masok ka. Tutal, nasa sasakyan mo na ako. Ihatid mo na ako ng bahay. Sabit niya matapos tanggalin sa mga paa ang suot niyang heels at muling inayos ang pagkakahiga ng kanyang katawan. Ayaw pansinin ni Nick ang kanyang mga sinabi, pero hindi niya maiwasang iikot ang katawan paharap sa dalagang animo ay natutulog na. Chris, ang tagal na ng away natin. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin? Dumilit ng mga mata ni Chris at nilingon na si Nick. Kumpara kanina, wala nang emosyon ng galit nito sa mga mata. Emosyon ng mga mata nitong sobrang namiss ni Nick na makita sa dalaga. Maraming salamat sa kabaitan mo, Attorney Bentacourt. Seryoso ka ba talagang gusto mo kong pakasalan? Gusto mo ko maging isang Mrs. Bentacourt? Kailan mo ko planong alukin noon? Natigilan si Nick sa diretsahang tanong na yun ni Kriza. Na animo ay ito ang nagpo-propose sa kanilang dalawa. Napakurap-kurap ng abogado. Hindi na mawala sa isipan ang sinabi nito. Hindi pa niya alam kung kailan niya gagawin iyon. Niwala pa nga siyang design ng singsing na napili para dito. See? Hindi ka makasagot ngayon na Attorney Bentacourt. Malamang sinabi mo lang kaninang mga katagang gusto mo ko maging Mrs. Bentacourt. Dahil may ibang mga taong makakarinig sa'yo. Puno ng pagkadismaya ang boses ni Krisa na kulang na lang ay maiyak. Muli kasi siyang umasa sa kanya. Parang nablangko ng ilang minutong isipan ni Nick na burong kanyang mga mata sa mukha ni Krisa. Gusto niyang sumagot ng oo, pero parang may humihila sa kanya na maging speechless. Ang weird kasi ng dalaga ang nagtatanong nito sa kanya na dapat ay siya naman ang nag-e-effort na gagawa. Hindi lang yon, napaka-unexpected naman kasi nito na nasa ganun silang sitwasyon. Ang gusto niya ay may pasabog, oras na mag-propose siya para unforgettable. Ang araw na yon ngunit, paano niya gagawin? Chris, kumalat ng mapaklang likido sa buong kalamnan ni Krisa. Nang mabasa sa mukha ni Nick ang labis na pag-aalinlangan, inaasahan na niya itong reaksyon nito. Gayunpaman, hindi pa rin ni Krisa maiwasan na masaktan kahit expected niya na ito. Huminga ng dalaga ng malalim. Umingos at muling ipinikit ang kanyang mga mata upang itago ang walang katumbas na sakit na kanyang pagka-reject. Dapat hindi na siya nagtanong, nagbabaka sakali lalo pat alam naman niya ang magiging sagot. Sinasabi na nga ba niya tama na naman ang hula niyang ningas kugol na ang galit nito kanina sa harapan ni Mauro at ng iba pa nilang mga kasama sa VIP room. Ayaw kasi nitong inaagawan siya. Gusto ni Nick na ipakita ng lahat ng pag-aari niya at isa na nga doon ay siya. Side chick, wala itong plano. Chris, sambit pang muli ni Nick gamit ang nahihirapan niyang tinig nang hindi niya alam kung paano i-handle ang ganitong sitwasyon lalo na't hindi stable ang isipan ng dalaga. Pwede bang pag-usapan natin to kapag hindi ka nalasing? Gusto ko kasing maging seryoso tayo. Baka mamaya kapag nawala ng alak sa katawan mo, iba naman ang sasabihin mo. Mabuti na yung maging maliwanag sa atin ang lahat. Gustong sumigaw at ipaglaban ni Krisa na hindi siya lasing. Pero mas pinili na lang niya ang manahimik na lang para huwag siyang lalong masaktan. Dahilan lang malamang yun ni Nick, sasagot lang naman ito sa kanya ng oo o hindi. Ano bang mahirap sa kanyang katanungan? E di pag-usapan na lang nila ulit, hindi yung dinedelay nito. Sa katunayan din naman ay gustong-gusto na ni Nick na pakasalan ng dalaga. Kaya lang hindi niya alam kung paano at saan siya magsisimula. Isa pa parang ang gulo pa ng sitwasyon na meron sila ngayon ni Krisa. Sige na nga Chris, let's get married as soon as possible. Kailan mo ba gustong gawin natin yon? Namula ng leg ni Nick na tila nahihiya siya sa dalaga. Iniiwas pa niyang mukha dito at itinuon yon sa kalsadang nasa harapan nila. Bukas na bukas ay kumuha ka na sa numar mo at ako nang bahala sa lahat ng iba pang mga kailangan natin. Hindi ko na ba kailangan mag-propose sa'yo? Ayos lang sa'yo na wala akong hawak na singsing ngayon at mailalagay sa daliri mo. Improper ng wedding proposal natin. Pero sige, magpakasal na tayo. Doon din naman tayo patungo. Bakit pa nga ba natin patatagalin pa? Hindi sumagot si Krisa sa mahabang litanya ni Nick. Nakagat pa ng binatang kanyang labi. Iniisip niya baka mamaya bigla itong tumanggi sa kanya. Ilang segundo pang napakunot ang noon niya. Nang lingunin niya si Chris ay mahina ang mga hilik nito
Ang sunod niyang narinig, langya, tulog na palang kausap niya. Pagak na natawa ng malakas si Nick sabay kamot ng kanyang ulo. Hindi niya sukat akalain na makakatulog na palang dalaga habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa magiging kasalsanan nila. Napailing na lang si Nick. Chris naman, ikaw talaga. Natatawa pa rin yung tura na nakagat ng labi niya. Binuhay na niya ang makina ng sasakyan. Binasa na ng laway ang nanunuyo niyang labi sa kaba. Kinabahan pa siya kanina kung anong isasagot niya. Hindi rin naman pala ito niyon maririnig. Ilang minuto lang naman siyang nag-isip pero tinulugan siya nito. Pambihira ka talaga. Sabi ko na nga ba hindi itong tamang oras na pag-usapan to. Dagdag niya pang pinaharurot na kaagad ang sasakyan, paalis na nasabing lugar. Sa halip nga sa apartment ni Krisa pumunta ay dumiretso si Nick sa kanyang penthouse. Namiss na niyang presensya ng dalaga sa bawat sulok ng kanyang bahay. Total humantong naman na sila sa usapang kasal. Hindi naman na siguro nito mamasamain kung doon niya iniuwi ang dalaga. Noon naman kasi tutunin na nababagay Nasa bahay na tayo baby, sambit niya kahit na alam niyang natutulog pa rin ito. Matapos na iparadang kanyang sasakyan ay umikot na siya patungo sa gilid ng pintuan ng upuan ni Krisa. Hindi niya lubos maisip na sobrang himbing na magiging tulog nito. Buong biyahe kasi nila ay hindi man lang ito nagising o kahit ang maalimpungatan. Marahil ay nang dahil yun sa alak na nasa katawan ni Krisa. Kung kaya naman masarap ang tulog nito kahit na nakaupo. Chris, gising na. Sa puntong yun ay kumalma na rin ang hindi mapakaling puso ni Nick magmula pa kanina. Muli niyang isinara ang pinto ng sasakyan na hindi pa rin gumalaw si Krisa. Umikot ulit si Nick upang muling sumakay sa driver's seat ng kotse. Nilingon niyang dalagang himbing pa rin ang tulog. Ganyan ka ba kakampanting matulog ng mahimbing dahil ako nang kasama mo? Matapos ang ilang araw na hindi nila pagkikita, napansin ni Nick na pumayat ng gusto si Krisa. Lumitaw ang cheekbones nito. Bagamat payapang natutulog ang mukha nito, habang ang kanyang malarosas na mapupulang labi ay bahagyang nakabukas. Bakas pa rin ng stress na nanlalalim at nangingitim na paligid ng kanyang mga mata. Ang tanawing iyon ay tila ba nagpapaanyaya sa kanyang nakawan ng halik ang dalaga, kahit na tulog ito at walang kaalam-alam. Ilang sandali pa hindi na nakayanan ni Nick ang tuksong iyon na para siyang dinedemonyo. Maingat na yumuko ang ulo ng binata palapit sa mukha ng dalaga at masuyang inabot ng labi ni Krisa upang gawin ang kanina niya pang nais ditong gawin. Sobrang namiss kita, Chris. Anas pa ni Nick na ilang sandaling putulin ang mga halik niya dito. Dahil lulong ang katawang lupa sa alak ni Krisa, mabagal ang reaksyon ng kanyang katawan sa pangyayari. Hindi siya tumutol kahit panalasahan niya ang pamilyar na lasa ng labi sa bibig ng buong akala niya sa kanyang panaginip lang yun nangyayari. Bilang reaksyon ng katawan, hindi niya maiwasang yakapin ang laig ng binata at mangunyapit pa dito na makilala nitong amoy ng abogado at mapusok na rin tong ginantihan ng halik. Nakipaglaplapan siya dito to the point ng kanilang mga dili tila may kanya-kanyang pinaglalaban. Nang dahil din sa alak na nasa katawan ni Krisa, parang ragasan ng malakas na ulan ng pagbabalik ng mga alaala niya nang hiwalayan nila ng abogado. Habang naghahalikan sila ng palalim ay napagtanto niyang merong mali. Nahimasmasan siya at naalala na break na nga pala sila ni Nick at umalingaw-ngaw pa. Sisipan na maring sinabi niya sa binata na kailanman hindi niya na ito babalikan pa. Sandali. Kung break na kami, bakit ako nakikipaghalikan sa kanya? Napadilat ng mga mata doon ng dalaga. Tinulak palayo sa kanyang katawan ni Nick. Yun ang unang pumasok na gagawin niya sa binata, subalit iba doon ang nangyari. Tinitigan lang na Krisa ang gwapong at madamdaming mukha na nakatunghay lang din sa kanya ng mataman. Yung tipong miss na miss niya rin ito. Gamit ang nanginginig na kamay ay inabot ni Krisa ang isang pisngi ni Nick upang marahang hawakan at kapag daka ay masuyang haplusin. Habang hindi inaalis ang mga mata niya sa mata ng abogado. Punong-puno ng emosyon ng kanyang mata na hindi kumukurap ng pangungulila. Hindi naman doon kumibo si Nick. Hinayaan niyang masuyang haplusin lang ng dalagang mukha niya. Napalunok pa siya ng laway at kapag dakay ngumiti. Dapat nga yatang magpakasal na tayo. Napakurap-kurap ng mga mata ni Krisa na halos maduling sa lapit ng mukha ni Nick sa kanya. Totoo ba ang narinig niya? Pero bakit hindi siya makaramdam ng saya? Walang excitement sa boses ng abogado habang sinasabi to. Kailan mo ba gusto? Sabihin mo sa akin. Huwag kang mag-alala dahil bukas na bukas din ay hindi na natuloy pa ni Nick ang kanyang mga sasabihin na mapansin niyang nanginig at tumikbi ng labi ni Krisa. Napuno na rin ng luhang mga mata nito, ngunit ni isang salita ng panunumbat ay wala siyang narinig mula sa kanya.
Napasandal na siya sa upuan. Bakit pakaramdam ni Chris ay hindi masayang binata habang inaalok siya nito ng kasal na pangarap niya? Ginagawa lang ba nito yun dahil pinangunahan siya kanina? Malamang para hindi lang siya mapahiya. Pakiramdam niya hindi ito totoo sa kanyang pinagsasabi. Napipilitan. Hindi mo kailangang gawin yun kung napipilitan ka lang naman, Nick. Hindi kailangan gawin yun dahil lang sinabi kong pakasalan mo ko. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo, Nick. Hindi. Iling pa ni Krisa na sobrang nasasaktan ang puso. Tinitigan siyang mabuti ni Nick. Inaarok ang damdamin ng dalaga. Hindi niya magets kung anong galaw ng emosyon nito. Kanina, inalok siya nito ng kasal tapos ngayon pumayag siya ay kung ano-ano na naman ang nagiging laman ng isipan niya. Isa pang nakakapagpabahala sa kanya ay ang labis na puot at sakit ng transparent sa mga mata ng dalagang hindi niya alam kung saan ito yon hinuhugot ngayon. Ang mahalin ba siya nito ay nakakapagmiserable pa sa kanya ngayon? Marahil naplos nindik ang labi niya gamit ang daliri. Medyo malumani din ang boses niya upang kunin pa ang loob niya. Bati na tayo, Chris. Ibalik natin ang dating samahan tulad ng dati. Patawarin mo na ako, Binaba na ni Chris ang kanyang paningin upang iiwas yon sa mukha ni Nick. Patuloy na nanginig ang kanyang pilik mata nang makailang beses siyang mapakurap-kurap. Kung oo siya at mangyari nga iyon, paano pa niya tatakasan ng binata kung kasal na sila? Kitang-kita naman na siya ang nagpupumilit. Ano bang magbabago kung sakaling kasal na sila? Kung pupuntahan pa rin naman ito ang dating nobya, kada magkakaroon ng problema, anong silbi na magiging kasal nila? Para siyang kukuha ng batong ipupukpok sa kanyang ulo. Dinagdagan niya pa ang magiging problema niya at isipin ng dahil sa bagay na yon. Ayoko na, Nick. Ang sakit mong mahalin. Baka mamaya hindi ko na makayanan ang sakit na dulot mo. Parang pinagsakloban ng langit at lupa si Nick na marinig iyon. Kanina lang inaaya siya nito ng kasal. Tapos ngayon tumatanggi to. Hindi niya maintindihan kung anong nais nito. Parang napakagulo ng kanyang isipan. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Lasing ang dalaga at pabago-bagong desisyon nito. Kahit mahal kita, ayoko magpatali sa'yo dahil baka mamaya kahit kasal na tayo. Kapag kinailangan ka na naman ng ex-girlfriend mo, bigla mo na naman akong iwanan. Diskumpiyado nitong wika. Chris naman, hindi mo pa rin ba ako mapapatawad ng dahil sa pangyayaring yun? Hindi ko na nga yun gagawin. Ikaw na palaging pipiliin ko. Ikaw na palaging uunahin ko. Natuto na ako. Ikaw na palagi. Hindi sumagot ang dalaga. Hindi siya dito naniniwala. Kaya nitong mangako pero hirap nitong gawin. Mag-move on ka naman na. Tapos na yon. Pinagsisisihan ko na. Ano pang gusto mong gawin ko para maging maayos na tayo? Inangat ni Chris ang kanyang mga mata. Matapang na sinalubong ang mga titig ni Nick. Bakas man ang alak sa kanyang mukha ay malinaw naman ang laman ng isipan niya. Yun ang buong paniniwala niya. Lubayan mo ko. Hayaan mo ko. Huwag mo kong pakialaman. Itrato mo ko na hindi mo ko kilala. Paano tayo aayos kung gagawin ko yun? Babalik tayo sa pagiging estranghero sa bawat isa. Hindi muling sumagot si Krisa na ipinikit na naman ang kanyang mga mata. Hindi niya na rin maintindihan ang sarili. Sobrang naguguluhan na siya sa dapat niyang gawin. Mariing hinablot ni Nick ang kamay ni Krisa upang dalhin sana yun sa dibdib niya na ikinadilat ng mga mata ng dalaga. Bitawan mo nga ako! Angil ni Krisa na mabilis yung hinila upang bawiin sa kanya. Sa reaksyon na yun ni Krisa ay bigla ni Nick tinanggal ang seatbelt niya. Nauubos na naman ang pasensya niya sa dalaga na hindi malaman kung anong gusto. Walang imik na lumbas na sasakyan ng binata at walang pakundangan na binuhat na si Krisa palabas doon matapos na buksan ng pinto sa gilid niya. Pumalag siya, subalit kumpara sa lakas nito, walang sinabi ang dalaga. Umihip ang malamig na simoy ng hangin ng gabing iyon sa kanyang muka. Bahagyang natahimik si Krisa. Base sa paligid ng lugar ay napagtanto niyang dinala pala siya nito patungo sa kanyang penthouse. Ibaba mo ko, Nick. Gusto ko nang umuwi. Eto na nga, uuwi na tayo. Pilosopong sagot ni Nick na dare-diretso lang ang hakbang. Patuloy siyang nagpumiglas, pinakitang hindi siya nasisiyahan sa kanyang mga bisig. Sinipang kanyang dalawang mapuputi at bilingkinitang binti nang walang pakialam kung masaktan o tatamaan si Nick o hindi. Umungol si Nick doon ng pagtutol, parang may na-trigger na special na mekanismo niya ang ginawa ng dalaga. Saka pa lang niya ibinaba ang binata nang tuluyang makapasok sila sa loob ng elevator. Ilang beses sinubukan ni Chris na buksan ang pinto ng elevator. Kahit alam niya hindi yun mabubukas. Sinipa-sipa niya pa ito ng ilang beses upang doon ibuhos ang frustration. Matamang pinanood lang siya ni Nick na nakasandal ng likod sa wall ng elevator. Naaaliw sa ginagawa ng gumigawang na dalaga. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Chris. Hindi ka dapat naglalasing.
Paano kung hindi akong kasama mo ngayon at ibang lalaki? Wala na. Wala ka nang kawala sa kanya. Nakikita mong point ko kung bakit ako nagagalit? Ito, ganito. Turan niyang humalokip-kip ang dalawang braso at pinagkrusan dalawang binti. Hindi siya pinansin ni Krisa na sinamaan lang siya ng tingin. Sa lakas na inuubos ni Krisa, feeling niya, mas lalo siyang nalasing. Lumapit na si Nick sa kanya, tinukod dito isang kamay sa likod ng wall na kinasasandalan ni Krisa na ngayon ay hinihingal na dahil sa ginawa niya kanina. Sa ginawang yun ng binata, hindi maiwasang magkadikit ng kanilang mga katawan. Hindi naglakas ng loob na gumalaw pa si Krisa dahil alam niyang may hindi na magandang gagawin sa kanya. Ang abogado, oras na gawin ito. Ito lang bang kaya mong gawin? Sa pilitan akong isama sa penthouse? Abogado ka, alam mong batas. Wala naman itong kaso, Krisa.